Breaking news, Venezuela pinalaya ang ilang akusado dahil sa matinding pressure ng Amerika. Matapos ang matinding pahayag ni Venezuela, President Nicolas Maduro na mag-mobilize ng mahigit na 4 na milyong milisya kontra sa Estados Unidos dahil sa ginawa nitong pag-deploy ng mga warships sa coast ng Venezuela ay tila biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ito ay dahil tila lumambot si Maduro at pinalaya ang ilang akusado na nakakulong sa Venezuela dahil sa matinding pressure ni President Donald Trump. Gaano nga ba katindi ang pressure na ito at biglang nagbago ang ihip ng hangin? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Matapos ang warship deployments ng Amerika sa Caribbean ay inanunsyo ng Venezuela na pinalaya nila ang 13 political prisoners matapos ang ilang buwan ng pressure mula sa Amerika. Kasabay nito, nag-deploy ang United States ng warships at dinoble ang bounty kay Nicolas Maduro sa $50 milyong. 8 sa mga preso ang tuluyang nakalaya habang 5 naman ang inilipat sa house arrest. Kasama sa kanila si America de Gracia na isang mahalagang kaalyado ng opposition leader na si Maria Corina Machado. Ayon sa Committee for the Freedom of Political Prisoners, dahil ito sa tuloy-tuloy na pressure mula sa mga victims organizations, citizen campaigns at international institutions na nagpilit para palayain sila. Sabi ng opposition leader na si Enrique Capri, ito ay isang hakbang pasulong pero binigyang diin niya na tuloy pa rin ang laban dahil mahigit 1,000 pa ang nakakulong. Ayon kay Secretary of State na si Marco Rubio ay tinanggap din ang mga kaparehong pagpapalaya noong nakaraang Hulyo at binigyang diin niya ang patuloy na effort ng Amerika para palayain ang mga political detainees. Ang mga pagpapalayang ito ay nangyari matapos ang 1 taon ng kaguluhan noong Hulyo ng nakaraang taon sa presidential election sa Venezuela. Idineklara ni Maduro na siya ang nanalo kahit maraming akusasyon ng pandaraya at international condemnation. Nagresulta ito sa malalaking protesta pagkatapos ng eleksyon sa pagkamatay ng 28 katao at pagkasugat ng higit sa 200. Tinatayang nasa 2,000 katao ang inaresto ng security forces, karamihan dahil sa political activity. Ayon sa Maduro government, ang mga preso daw ay nagplaplano para pabagsakin ang Venezuela, pero ang opposition groups at international bodies ay tuluyang tinanggihan ang ganitong paglalarawan. Lalo pang tumindi ang American pressure nitong mga nakaraang linggo. Ang Trump administration ay nag-block ng malalaking oil deals at nagpadala ng naval forces malapit sa coast ng Venezuela. Ayon sa mga sources, ang $50 milyong na bounty kay Maduro ay doble ng dating reward para sa kanyang pagkakahuli. Ayon kay Kerry Kennedy mula sa Robert F. Kennedy Human Rights, kailangang panindigan ng United States government ang kanilang commitment na papanagutin ang rehimeng ito sa malalang human rights violations. Noong nakaraang buwan, kinondena ng State Department ang karahasan ni Maduro laban sa mga political opponents. Hiniling din nila ang agarang pagpapalaya ng lahat ng mga political prisoners na hindi makatarungang nakakulong. Ayon kay Isabel Carlotti mula sa RFK Human Rights, nananatiling napakadelikado ng Venezuela para sa mga taong lumalaban para sa demokrasya at human rights. Ipinapakita ng timing na ito na ramdam na ni Maduro ang bigat ng sanctions at international isolation. Ang pagpapalaya ng mga high-profile prisoners ay parang pakikipag-bargain lang kaysa totoong reforma. Nagbabala ang ilang international NGOs na baka ito ay isa na namang revolving door tactic. Matatandaan na dati nang nagpalaya si Maduro ng ilang prisoners pero sabay din siyang nag-aaresto ng panibagong opposition figures. Sa isang joint statement mula sa mga pangunahing human rights organizations, nanawagan sila sa Venezuela na agad palayain ang lahat ng mga taong arbitrarily detained.
Pinalawig naman ng Department of Homeland Security ng 18 buwan ang temporary protected status para sa mga Venezuelans. Sabi nila, dahil ito sa matinding humanitarian emergency sa ilalim ng rehimeng Maduro. Noong nakaraang Hulyo, nagkaroon ng prisoner swap sa pagitan ng Venezuela at United States na nagpalaya ng mga American citizens. Ipinakita nito ang nagpapatuloy na negotiation dynamics sa pagitan ng dalawang bansa. Kasama sa kasalukuyang pagpapalaya ang ilang prominenteng opposition members na posibleng magbago ng takbo ng politika sa Venezuela. Ang kanilang kalayaan ay maaaring muling magpasigla sa democratic opposition movement. Mahigit 1,000 political detainees pa rin ang naiulat na nakakulong sa mga kulungan ng Venezuela. Nagpahayag ng matinding pag-aalala ang mga human rights groups tungkol sa kanilang kalagayan at kondisyon. Para sa mga American officials, patunay ang mga pagpapalayang ito na epektibo ang pressure. Ang malalakas na sanctions at military positioning ay nagdulot ng konkretong resulta. Ipinagdiwang ni President Trump ang mga kaparehong pangyayari noon sa kanyang mga rally at binigyang diin na ang American strength ang nagdudulot ng resulta. Naniniwala ang kanyang administrasyon na ang matapang na pamumuno ang pumipilit sa mga kalaban na sumuko. Pero nananatiling maingat ang Venezuela opposition at foreign governments sa pagdiriwang. Batay sa mga nakaraang pattern, madalas na nagpapalaya si Maduro ng mga preso pero sabay pa rin siyang nagpapatuloy ng mas malawak na panunupil. Kahit ang mga pinakakawalang opposition leaders ngayon ay hindi pa rin sigurado kung makakabalik sila sa political activity. Posible ring muling mag-crackdown ang gobyerno ni Maduro kapag lumakas ang kanilang pagkilos. Ito ang unang malaking palatandaan ng kahinaan ni Maduro matapos ang ilang buwan at mukhang pinipilit na talaga ng American pressure ang gobyerno sa Caracas na gumawa ng mga strategic na hakbang. Samantala, matapos ang ginawang deployment ng United States ng 3 warships sa coast ng Venezuela, ay kinumpirma na ni Secretary of State Marco Rubio na may impormasyon silang nakuha na may Iranian drone bases at Russian military assets na gumagana sa loob ng teritoryo ng Venezuela. Inanunsyo ng White House ang deployment na ito kung saan sinabi ni Press Secretary na si Caroline Leavitt na ang rehimeng Maduro ay hindi lehitimong gobyerno ng Venezuela sa halip isa itong narco-terror cartel. Ayon sa ulat ng European Parliament, nakapagtayo na ang Iran ng drone manufacturing facilities sa lupa mismo ng Venezuela. Gumagawa ang mga pasilidad na ito ng advanced unmanned aerial vehicles na kayang umabot sa teritoryo ng Amerika sa loob lang ng ilang oras. Kasama rin sa presensya ng Russia ang pag-host ng war games kasama ang Chinese forces sa unang pagkakataon. Nakapirma na sila ng strategic agreements na nagbibigay sa Moscow ng permanent military access sa mga ports at airfields ng Venezuela. Sinabi mismo ni Secretary Rubio noong nakaraang linggo na ginagamit ng mga kalabang bansa ang Venezuela bilang platform para ipakita ang lakas laban sa United States. Sa mga hindi pamilyar ang Venezuela kasi ay nasa 1,300 milya lang mula sa coast ng Miami. Ibig sabihin, kung may Iranian drones na ilunsad mula sa Venezuela, maaari nitong marating ang mga pangunahing American cities bago pa tuluyang makapag-react ang detection systems. Nagbabala naman si Colombian President Gustavo Petro tungkol sa mga posibleng epekto sa rehiyon. Sabi niya, nasiraan ang mga gringo kung iniisip nilang masusolusyunan ng pag-invade sa Venezuela ang problema nila. Tinutulak nila ang Venezuela sa isang sitwasyong parang Syria. Pero iba ang tingin ng mga opisyal ng Amerika dito. Ipinaliwanag ni Defense Secretary Pete Hegseth sa Congress ang dokumentadong koneksyon ng gobyerno ni Maduro sa mga organized crime networks. Nakaharap ang administrasyon sa isang napakahalagang desisyon kung ano ang susunod na hakbang. Pwedeng mawala ang banta kung gagamit ng military action, pero may malaking posibilidad din ng mas malawak na conflict laban sa Russia at Iran. Ang sitwasyong ito ang magtatakda ng security policy ng Amerika para sa mga susunod na taon,